Isang malutong na sampal ang sumalubong sa aking kaarawan, kasabay ng pagtapon sa akin ng tira-tirang pagkain ng aso sa harap ng mga elitista ng Makati. Habang ang gintong kwintas ni Doña Consuelo ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, ang aking mga kamay na puno ng kalyo ay mahigpit na nakakapit sa isang susing tanso, ang susi sa imperyong matagal na nilang pinagpapasasaan. Akala nila ay isa lamang akong basahan na pwedeng tapakan, ngunit hindi nila alam, sa isang pikit mata, kaya kong bawiin ang bawat sentimo ng 70 bilyong piso na bumubuhay sa kanilang karangyaan. Handa na ba silang mawalan ng lahat? At handa na ba akong maging halimaw para lang sa katarungan? Wala kang pinagkaiba sa mga katulong na binabayaran ko buwan-buwan, Sagrario. Kaya huwag kang umasa na itatrato kita bilang asawa sa harap ng maraming tao. Ang papel mo sa buhay ko ay manatili sa anino at siguraduhing maayos ang lahat ng gamit ko. Ang malamig na tinig ni Adrian ay bumasag sa katahimikan ng malawak na silid, tila isang matalim na patalim na humiwa sa hanging puno ng tensyon. Kasunod nito ay ang marahas na paglapag ng kanyang mamahaling relo sa ibabaw ng mesa na lumikha ng isang matunog na hudyat ng kanyang kawalan ng pakialam. Walang bahid ng pagsisisi ang kanyang mukha habang tinitingnan ang kanyang asawa na kasalukuyang nakayuko. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Sagrario ang mainit na plansa. Ramdam niya ang singaw ng init na dumidampi sa kanyang namumutlang balat. Ngunit mas matindi ang init ng lagnat na kasalukuyang nagpapahina sa kanyang buong katawan. Kaninang umaga pa siya nanginginig sa ginaw, subalit wala siyang karapatang magpahinga. Kailangang maging perpekto ang bawat tupi ng barong na isusuot ni Adrian sa isang mahalagang pagtitipon sa Makati. Ang bawat hagod ng plansa ay katumbas ng kanyang pananahimik, isang sakripisyong tila hindi kailanman sapat para sa pamilyang kumuha sa kanyang dangal. Ang tunog ng bawat patak ng kanyang pawis na humahalik sa mainit na bakal ay tila isang malungkot na ritmo sa gitna ng silid. Hindi siya kumibo. Nanatiling nakapako ang kanyang paningin sa puting tela, kahit na ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, mahapdi at tuyong-tuyo sa bawat paglunok ng pait ng kanyang kapalaran. Bumukas ang pinto ng walang babala. Pumasok si Doña Consuelo na tila isang reyna na naglalakad sa kanyang nasasakupan. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay agad na pumatay sa amoy ng nilulutong ulam ni Sagrario mula sa kusina. Isang marahas na kumpas ng kamay ang ginawa ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Sagrario! Ang baho ng amoy na nanggagaling sa kusina. Nakakahiya kung malalanghap iyan ng mga bisita natin mamaya. Para kang hindi tinuruan ng tamang asal sa bahay na ito. Utang mo sa amin ang bubong na tinitirhan mo, kaya ayusin mo ang kilos mo. Ang mapangaping wika ng kanyang biyenan. Lumapit ang matanda at gamit ang kanyang mahahabang kuko ay dinampi ang balikat ni Sagrario, hindi upang mag-alala, kundi upang itulak ito ng bahagya palayo sa plansahan. Ramdam ni Sagrario ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang bigat ng kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na unti-unting lumulunod sa kanya sa ilalim ng dagat. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng kasuotan, sa loob ng bulsa ng kanyang lumang tapis, ay naroon ang isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng katotohanan. Isang susing tanso. Ang malamig na metal nito ay dumidikit sa kanyang hita. Tila nagbibigay ng kakaibang lakas na siya lamang ang nakakaalam. Ito ang susi sa isang imperyong higit pa sa kayamanan ng mga De La Vega. Isang kapangyarihang nagkakahalaga ng 70 bilyong piso na iniwan sa kanya ni Don Esteban. Nang makaalis ang mag-ina, naiwan si Sagrario sa gitna ng karangyaang hindi kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang dahan-dahang binitawan ang plansa.
Ang katahimikan ng bahay ay tila bumibingi sa kanya. Bawat tibok ng kanyang puso ay nararamdaman niya sa kanyang mga sentido, mabilis at masakit. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono na may basag na screen nang makita ang isang mensahe mula kay Attorney Liza. Handa na ang lahat, Sagrario. Ang mga dokumento ng Bella Holdings ay naghihintay na lamang ng iyong huling kumpirmasyon. Isang hudyat mo lang at mababawi mo ang lahat ng sayo. Oras na para lumabas ka sa anino. Tumingin si Sagrario sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay malayo sa imahe ng isang bilyonaryo. Siya ay mukhang isang aliping pagod at talunan. Ngunit sa lalim ng kanyang mga mata, may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang bulong mula sa kanyang yumaong lolo. Hanggang kailan ko kayang tiisin ang pagiging abo bago ko piliing maging apoy na tutupok sa lahat ng nanakit sa akin? Ang pag-vibrate ng telepono sa kanyang palad ay tila isang babala. Ang mga De La Vega ay kasalukuyang nagtatawanan sa kabilang silid. Nagpaplano ng kanilang marangyang kinabukasan gamit ang perang, hindi naman sa kanila. Hindi nila alam na ang babaeng tinatrato nilang basura ay ang mismong pundasyong pumipigil sa kanilang tuluyang pagbagsak sa putikan. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Dahan-dahan sa simula hanggang sa maging isang malakas na buhos na humahampas sa mga bintana ng mansyon. Kasabay ng bawat kidlat na nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na silid, ay ang paghigpit ng hawak ni Sagrario sa susing tanso. Ang kanyang paghinga ay bumigat, at ang isang butil ng luha ay tuluyang kumawala. Gumuhit sa kanyang pisngi bago pumatak sa malamig na sahig. Ito na ba ang tamang panahon upang tapusin ang pagpapanggap? O hahayaan ko muna silang marating ang tuktok bago ko tuluyang hilahin ang lupang kanilang kinatatayuan? Kinabukasan, tila isang panibagong maskara ang isinuot ng mansyon ng mga De La Vega. Ang bigat ng gabi ay napalitan ng isang mapanlinlang na katahimikan sa agahan. Nakahain na ang lahat sa hapagkainan, ang mainit na kape, ang bagong lutong pandesal, at ang paboritong longganisa ni Adrian. Si Sagrario, na pilit itinago ang bakas ng lagnat sa pamamagitan ng manipis na kolorete sa pisngi, ay tahimik na nagsasali ng kape sa tasa ni Doña Consuelo. Ang kanyang bawat kilos ay maingat, tila isang mananayaw sa ibabaw ng alambre na anumang oras ay maaring mahulog. May sulat na dumating para sa'yo. Malamig na wika ni Doña Consuelo, hindi man lang inaangat ang kanyang tingin mula sa hawak na dyaryo. Itinulak niya ang isang sobre sa gitna ng mesa. Mula sa probinsya, siguraduhin mong hindi iyan tungkol sa utang, nakakahiya sa apelyido natin. Ang puso ni Sagrario ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Alam niya kung ano ang laman niyon. Isang paalala tungkol sa amilyar ng maliit na lupang naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang tanging piraso ng kanyang pagkatao na hindi pa pag-aari ng mga De La Vega. Habang marahan niyang binubuksan ng sobre, naramdaman niya ang matalim na titig ng kanyang biyenan. Lupa? Hindi ba? Ang wika ni Consuelo na ngayon ay ibinaba na ang dyaryo. Ang kanyang ngiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Sagrario, anak, alam mo namang gipit tayo ngayon. Ang mga negosyo ni Adrian ay nangangailangan ng karagdagang puhunan. Naisip ko lang na marahil ay oras na para isakripisyo mo ang maliit na bagay na yan para sa ikabubuti ng pamilyang kumupkop sa'yo. Umiling si Sagrario ng marahan. Pero mama, iyan na lang po ang natitirang alaala ni na itay at inay sa akin. Dito nagbago ang anyo ni Doña Consuelo. Ang pekeng ng ngiti ay napalitan ng isang anyo ng pagkabigo. Tila siya ang biktima sa sitwasyong ito. Alaala? Mas mahalaga pa ba ang alaala kaysa sa kinabukasan ng asawa mo? Sa dangal ng pamilyang nagbigay sa iyo ng pangalan? Matapos ang lahat ng ginawa namin para sa iyo, ito ang isusukli mo. Walang utang na loob. Ang bawat salita ay tila laso na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Sagrario.
Ang hangin sa silid ay biglang kumapal. Bigla, napahawak si Doña Consuelo sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay bumilis at naging mababaw. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Sagrario, puno ng panunumbat. Anong ginawa mo sa akin? Ang puso ko. Ang nahihirapang wika ng matanda. Habang dahan-dahan itong napasandal sa kanyang upuan, nagpanik si Adrian. Mabilis siyang tumayo at dinaluhan ng ina. Mama, Mama, anong nangyayari? Sagrario, anong ginawa mo kay Mama? Tingnan mo ang resulta ng katigasan ng ulo mo. Napatayo si Sagrario, nanginginig ang mga kamay. Kumuha siya ng isang basong tubig at inialok sa kanyang biyanan. Ngunit iwinaksi lamang ito ni Adrian. Ang tubig ay tumapon sa sahig kasama ang natitirang pag-asa ni Sagrario. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang panandaliang kisap mata mula kay Consuelo. Isang hudyat na alam niyang peke ang lahat. Ngunit wala siyang lakas para lumaban. Sige na, Mama, pag-iisipan ko po. Ang mahinang pagsuko ni Sagrario. Tila isang mahimalang paggaling. Dahan-dahang huminahon ang paghinga ni Doña Consuelo. Hinawakan niya ang kamay ni Adrian at ngumiti ng mapait. Salamat anak. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Tumingin siya kay Sagrario. Mabuti naman at natauhan ka. Tumayo ang matanda upang magtungo sa kanyang silid, akay-akay ni Adrian. Bago sila tuluyang umalis, inilahad ni Consuelo ang kanyang kamay sa harap ni Sagrario. Walang nag-aalinlangan, yumuko si Sagrario upang gawin ang ritual ng pagmamano. Habang idinidikit niya ang kanyang noo sa malamig na kamay ng biyenan, isang bulong na siya lamang ang nakarinig, ang tila tumusok sa kanyang kaluluwa. Sana mabulok ka kasama ng mga alaala mo. Naiwan si Sagrario na nakaluhod sa sahig, nakatingin sa basag na baso at sa natapong tubig. Ramdam niya ang lamig ng marmol na sahig na gumagapang sa kanyang balat. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw ng kanyang kabiguan. Ang utang na loob ay hindi na isang konsepto ng pasasalamat. Ito ay isang tanikalang mahigpit na nakapulupot sa kanyang leeg. At si Doña Consuelo ang may hawak ng kabilang dulo. Kinagabihan, habang tahimik siyang naglilinis ng mga pinagkainan, narinig niya ang boses ni Adrian mula sa silid aklatan. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Ang boses na yun ay iba. Malambing, masaya, at puno ng buhay. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig na para sa kanya. Yes, babe. Don't worry about it. Malapit na tayong magkapera. I told you, gagawa ako ng paraan. Just be patient. Oo na. I love you too. See you tomorrow. Ang huling mga salita ay tila isang malakas na sampal na hindi niya nakita. Napahawak siya sa gilid ng pinto. Ang kanyang paghinga ay biglang naubos. Ang sakit na naramdaman niya sa umaga ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso ngayon. Hindi na ito tungkol sa pera o lupa. Ito ay tungkol sa isang pag-ibig na inakala niyang mayroon pa. Isang pag-asang lihim niyang pinanghahawakan na ngayon ay tuluyan ng naging abo sa kanyang harapan. Nang ang huling liwanag sa silid ni Doña Consuelo ay tuluyan ng namatay, ang mansyon ay muling binalot ng aninong tila may sariling buhay. Sa gitna ng katahimikang ito, si Sagrario ay nanatiling gising. Ang kanyang diwa ay hindi madala ng antok dahil sa bigat ng mga revelasyong kanyang narinig. Ang sakit ng katotohanang may ibang babae si Adrian ay tila isang laso na dahan-dahang nanunuot sa kanyang mga kalamnan. Ngunit sa halip na sumuko sa yak, ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo at puno ng isang malamig na determinasyon. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang maliit na higaan sa tabi ng lababo, isang lugar na hindi karapat-dapat para sa isang asawa, ngunit doon siya itinapon ng mga De La Vega. Sa ilalim ng mga lumang basahan, inilabas niya ang isang laptop na may mga gasgas at kupas na kulay. Ito ang tanging bagay na hindi nila pinansin dahil para sa kanila,
Ito ay isang basura na kinuha niya lamang mula sa isang lumang bodega. Hindi nila alam, ang makinang ito ang nag-uugnay sa kanya sa mundong pilit nilang inaabot, ngunit kailanman ay hindi nila tunay na pag-aari. Ang tanging liwanag sa loob ng madilim na kusina ay ang asul na sinag na nagmumula sa screen ng laptop na nagbibigay ng kakaibang anyo sa pagod na mukha ni Sagrario. Ang kanyang mga daliri na maghapong nagbabad sa tubig at sabon ay dahan-dahang dumampi sa mousepad. Ang bawat galaw ng cursor sa screen ay tila isang hakbang ng isang general sa gitna ng digmaan. Pumasok siya sa isang portal na protektado ng napakaraming security codes, ang digital na kaharian ng Vela Holdings. Lumitaw sa screen ang isang malaking halaga, isang loan application para sa De La Vega Enterprises na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso. Ito ang perang kailangan ni Adrian para maisalba ang kanyang bumabagsak na kumpanya. Ito ang perang magbibigay sa kanila ng karangyaan upang patuloy siyang laitin at ipagpalit sa iba. Napahinto si Sagrario. Ang kanyang hininga ay naging mababaw habang binabasa ang mga dokumento. Nakita niya ang pirma ni Adrian, isang pirma na puno ng kayabangan, ngunit nakatayo sa ibabaw ng buhangin. Isang desisyon lamang mula sa kanyang mga daliri at ang pangarap ni Adrian ay magiging abo. Ngunit naalala niya ang boses ni Don Esteban sa kanyang gunita. Ang tunay na kapangyarihan, Sagrario, ay hindi sa paghila pababa ng kaaway habang sila ay nasa putikan. Ang tunay na tagumpay ay ang hayaan silang lumipad ng mataas bago mo tuluyang bawiin ang hangin sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Sa isang marahang pagdiin ng kanyang daliri, inaprubahan ni Sagrario ang loan. Sa isang saglit, ang 2 bilyong piso ay nailipat sa account ni Adrian. Ang kanyang puso ay kumubog ng matindi, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa bigat ng pananagutan. Pinapakain niya ang halimaw na unti-unting uubos sa kanya. Ngunit alam niyang ito lamang ang paraan upang mailabas ang lahat ng kanilang baho. Biglang narinig ni Sagrario ang isang tunog mula sa itaas, ang mabigat at hindi balanseng yabag ng mga paa sa hagdanang kahoy. Ang bawat pagdaing ng kahoy sa ilalim ng mabigat na timbang ay tila isang babala. Si Adrian, mabilis na itinupi ni Sagrario ang laptop at isinilid ito sa ilalim ng mga basahan. Mabilis siyang humiga at nagtalukbong ng kumot. Pinipilit na gawing regular ang kanyang paghinga, kahit na ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang liwanag ng kusina na bumukas, ang dilaw na sinag na tumatagos sa kanyang manipis na kumot. Ang amoy ng alak ay agad na sumakop sa maliit na espasyo. Naramdaman ni Sagrario ang presensya ni Adrian na nakatayo sa kanyang paanan. Ang katahimikan ay tila isang nabuong yelo na anumang oras ay maaaring mabasag. Alam kong gising ka, Sagrario. Ang paos at lasing na boses ni Adrian. Huwag kang magkunwari. Alam kong naririnig mo ako. Hindi gumalaw si Sagrario. Pinanatili niyang nakapikit ang kanyang mga mata. Tinitiis ang panginginig ng kanyang mga balikat. Naramdaman niya ang marahas na paghila ni Adrian sa kanyang kumot, dahilan upang malantad siya sa malamig na hangin ng gabi. Napilitan siyang magmulat ng mata at tumingin sa asawa na ngayon ay puno ng galit at kalituhan ang mukha. Bakit ka nandito? Ang mahinang tanong ni Sagrario. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng basag na kristal. I just checked my phone. Ang wika ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng madilim na ilaw. The loan was approved. Just now, in the middle of the night. How ironic, di ba? Habang ikaw ay natutulog dito na parang isang pulubi, ang swerte ko ay biglang bumukas. Lumapit si Adrian at hinawakan ng mahigpit ang panga ni Sagrario. Pinipilit itong tumingin sa kanya. See? I don't need your parents' land. I don't need your drama. Kahit wala kang kwentang asawa, binibiyayaan pa rin ako ng tadhana. Maybe God realized that I deserve better than a woman like you.
Binitiwan ni Adrian ang kanyang panga nang may kasamang pagtulak, dahilan upang tumama ang ulo ni Sagrario sa pader. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang sentido, ngunit hindi siya dumaing. Pinanood niya ang kanyang asawa na tumawa ng mahina habang pabalik sa itaas, tila isang hari na muling nakamit ang kanyang korona. Nang muling bumalik ang katahimikan, muling inilabas ni Sagrario ang laptop. Ang screen ay muling nagliwanag at doon ay nakita niya ang isang maliit na notification na hindi napansin ni Adrian. Isang digital na tracking tag ang nakakabit na ngayon sa bawat sentimo ng loan na iyon. Bawat galaw ng pera, bawat paggastos ni Adrian, bawat paglipat ng pondo para sa kanyang kabit, ay makikita na ngayon ni Sagrario. Ang susing tanso sa loob ng kanyang bulsa ay tila uminit. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila isang paalala na ang baha ay malapit nang dumating. Hindi tadhana ang nagbigay sa iyo niyan, Adrian, ang bulong ni Sagrario sa gitna ng kadiliman. Ako ang nagbigay niyan sa iyo, at ako rin ang kukuha niyan pabalik kapag handa na akong makita kang gumapang. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang takot ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Paano kung sa huli, ang pagiging arkitekto ng kanyang paghihiganti ay magbago rin sa kanya at maging isang halimaw na tulad nila? Paano kung ang 70 bilyong piso ay hindi ang kanyang kaligtasan, kundi ang kanyang magiging sariling kulungan? Isang notification ang biglang lumitaw sa screen. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang file. Ang pangalan ng file ay Adrian and Monica, The Makati Secret Apartment. Hindi sapat ang isang buhay para pagbayaran nila ang bawat patak ng luha na kinuha nila sa iyo, Sagrario. Pero sapat na ang mga dokumentong ito para ilibing sila sa utang habang buhay. Ang boses ni Attorney Liza ay matalim at direkta. Tila isang talim ng labahan na humihiwa sa mausok at mainit na hangin ng isang maliit na karinderya sa gilid ng Makati. Dito, sa gitna ng mga manggagawang nagmamadaling kumain ng kanilang pananghalian, walang makakapansin sa isang babaeng nakasuot ng kupas na t-shirt at tsinelas na nakikipag-usap sa isang tanyag na abogado. Para sa lahat, si Sagrario ay isa lamang anino sa gitna ng naglalakihang mga gusali ng Makati. Mga gusaling sa katotohanan ay siya ang nagmamay-ari. Inusog ni Liza ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang kahoy na may mga marka ng mga nakaraang pagkain. Ang bawat pahina sa loob nito ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ng mga De La Vega. Habang dahan-dahang binubuklat ni Sagrario ang mga dokumento, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng isang matinding pagkamuhi na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Tingnan mo ito, turo ni Liza sa isang graph. Ang 2 bilyong piso na inaprubahan mo kagabi, hindi pa lumilipas ang 24 na oras, kalahating bilyon na ang nailipat sa isang offshore account. At hulaan mo kung sino ang pumirma. Si Adrian. Ginamit niya ang pondo ng kumpanya para bumili ng isang penthouse sa Bonifacio Global City. Nakapangalan ito kay Monica Navarro. Naramdaman ni Sagrario ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang pangalang Monica ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang lalamunan. Ang penthouse na yon ay mas mahal pa sa lahat ng sakripisyong ibinigay niya kay Adrian sa loob ng 5 taon ng kanilang pagsasama. Habang siya ay nagtitiis sa malamig na sahig ng kusina, ang kanyang asawa ay naghahanda na ng isang palasyo para sa ibang babae gamit ang sarili niyang pera. At hindi lang yan, pagpapatuloy ni Liza ang kanyang tinig ay puno ng hinagpis. Si Doña Consuelo, gumamit siya ng huwad na resibo para kumuha ng pondo sa foundation na itinatag mo para sa mga nasalanta ng bagyo. Pambili raw ng mga kagamitang medikal, pero ang totoo, pambayad lang sa kanyang mga utang sa sugal at pambili ng mga bagong alahas. Ginagawa nilang gatasan ang pangalan ng lolo mo, Sagrario. Dinudungisan nila ang alaala ni Don Esteban.
Isang malakas na pagsikip ng dibdib ang naramdaman ni Sagrario. Ang bawat salita ni Liza ay tila isang hampas ng latigo sa kanyang likuran. Ang kanyang lolo ay nagsumikap na itayo ang Vela Holdings ng may integridad. Ngunit ngayon, ang mga taong tinuring niyang pamilya ang siyang unti-unting sumisira rito. Ang kawalang katarungan ay tila isang madilim na ulap na lumalamon sa liwanag ng kanyang pag-asa. Humigpit ang hawak ni Sagrario sa baso ng tubig hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa labas ng karinderya, ang ingay ng mga sasakyan at ang init ng semento ay tila naging malayo at hindi totoo. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang ritmo ng galit at sakit. Attorney Liza, ang mahinang wika ni Sagrario, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga dokumento. Sino ang nagpadala ng file tungkol sa apartment ni Monica sa Makati? Alam ko ang bawat galaw ni Adrian, pero ang file na, yun, hindi ko alam kung saan nanggaling. Umiling si Liza. Ang kanyang mukha ay nabalot ng pag-aalinlangan. Hindi ko rin alam. Sinisiyasat pa ng mga IT experts natin ang pinagmulan ng encryption. Pero isa lang ang sigurado. May ibang nakakaalam ng sikreto nyo at hindi natin alam kung kakampi ba natin siya o isa pang kaaway na naghihintay ng tamang pagkakataon para maningil. Biglang tumayo si Sagrario. Ang kanyang katawan ay tila isang spring na biglang kumawala. Hindi na niya kayang manatili sa lugar na iyon. Ang bawat sandali na lumilipas ay tila isang pagkakataong ninanakaw sa kanya ng mga De La Vega. Kailangan niyang bumalik sa mansyon. Kailangan niyang isuot muli ang kanyang maskara ng pagiging sunod-sunuran. Kahit na sa loob niya ay nagngangalit na ang baha. Habang naglalakad siya palayo sa karinderya, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa mga naglalakihang gusali. Ang susing tanso sa kanyang bulsa ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Bawat hakbang niya sa semento ng Makati ay tila isang pangako ng pagbawi. Magpakasasa kayo, Adrian. Consuelo. Ang bulong niya sa hangin kasabay ng pagsalubong sa usok ng lungsod. Dahil ang bawat sentimong ninanakaw niyo ngayon ay magiging bawat luhang ipapatak niyo bukas. Ngunit bago pa man siya makarating sa sakayan ng jeep, isang biglang liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Isang mabilis at nakakasilaw na sulyap mula sa kabilang panig ng kalsada. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang mabilis na nagbaba ng isang gamit at naglakad palayo na wala sa gitna ng makapal na tao. Napatigil si Sagrario. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. May kumuha ng litrato sa kanya. May nakakita sa kanya kasama ang tanyag na si Attorney Liza. Kung makakarating ang litratong yon kay Adrian, ang lahat ng kanyang pinagplanuhan ay guguho bago pa man magsimula ang tunay na laban. Isang mensahe ang biglang pumasok sa kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero muli. Nice meeting, Sagrario. Or should I call you Madam CEO? Don't worry, your secret is safe with me. For now, just make sure you're ready when I ask for my share. Ang bawat hibla ng balahibo ni Sagrario ay tumayo. Ang kaaway ay hindi lamang nasa loob ng bahay. May isang aninong nakasubaybay sa kanya mula sa labas, isang taong alam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at handang gamitin ito para sa sariling pakinabang. Anong akala mo sa sarili mo na may maniniwala sa isang basurang tulad mo kung sakaling magsumbong ka? Sagrario, tandaan mo ito. Ako ang tanging dahilan kung bakit ka nakakahinga sa loob ng bahay na ito. Kung wala ako, isa ka lang pangalang nakasulat sa hangin. Walang saysay, walang halaga. Ang tinig ni Adrian ay tila isang hagupit ng latigo na tumatama sa hubad na likuran ni Sagrario. Ang bawat salita ay puno ng pagkamuhi, isang lason na dahan-dahang pumapatay sa anumang natitirang respeto na mayroon siya para sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Nakatayo si Adrian sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang iwinagayway ang isang piraso ng papel.
ang litratong kuha mula sa karinderya kanina. Sa mga sandaling iyon, si Sagrario ay kasalukuyang nakaluhod sa sahig. Hawak ang isang malambot na basahan at isang lata ng wax. Nililinis niya ang mga sapatos ni Adrian, tinitiyak na ang bawat anggulo ng mamahaling balat ay kumikinang para sa kanyang pakikipagkita sa mga kliyente. Ang amoy ng kemikal mula sa wax ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis, isang amoy ng pagkaalipin na tila naging permanenteng bahagi ina ng kanyang pagkatao. Ito ang miltaryong diskarte ni Adrian, ang pag-atake bago pa man siya makapagsalita, ang pagbaliktad sa katotohanan upang siya ang magmukhang may sala. I saw the photo, Sagrario. Sino ang lalaking kasama mo sa Makati? Huwag mong sabihing nagmamalinis ka pa rin habang nakikipagkita ka sa kung sino-sinong lalaki sa likod ko. Ang panunuya ni Adrian. Ang kanyang tawa ay maikli at puno ng pang-uuyam. You're lucky I'm a patient man. Dahil kung ibang asawa yan, baka nasa kalsada ka na ngayon. Naramdaman ni Sagrario ang isang matinding pagsikip sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na kumakawala sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat tibok nito ay nararamdaman niya sa kanyang mga sentido, isang masakit na ritmo ng pagpipigil. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihin na ang lalaking sinasabi nito ay si Attorney Liza na nakasuot lamang ng panlalaking uniforme para sa kanilang seguridad. Nais niyang isumbat ang lahat ng alam niya tungkol kay Monica at sa penthouse sa BGC. Ngunit ang boses niya ay nanatiling nakabaon sa ilalim ng kanyang takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto, dahilan upang mabitawan niya ang sapatos. Ang tunog ng pagtama ng sapatos sa sahig na gawa sa narara ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang pagkatalo. I'm sorry, Adrian. Nagtanong lang ako ng trabaho. Ang mahinang pagsisinungaling ni Sagrario. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Ito ang papel na kailangan niyang panindigan, ang asawang takot at walang laban. Trabaho? Bakit kulang pa ba ang ibinibigay ko sa'yo? Binibihisan kita, pinapakain kita, binibigyan kita ng bubong. You're so ungrateful. Ang pasigaw na wika ni Adrian. Lumapit siya at marahas na hinawakan ang buhok ni Sagrario. Pinipilit itong tumingala sa kanya. I am the hero in your story, Sagrario. Huwag mong kakalimutan yan. Kung hindi dahil sa akin, baka namumulot ka na ng basura sa kalsada ngayon. You are nothing without me. You're just a pathetic, invisible woman. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Adrian, naramdaman ni Sagrario ang unti-unting pagkawasak ng kanyang loob. Ang kanyang dignidad ay tila isang piraso ng papel na dahan-dahang pinupunit sa maliliit na piraso. Ang sakit ng pagkakahawak sa kanyang buhok ay hindi maikukumpara sa hapdi ng mga salitang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha, ngunit agad niya itong pinatuyo bago pa man ito makita ng asawa. Binitiwan siya ni Adrian ng may kasamang pagtulak, tila isang gamit na wala ng pakinabang. Ayusin mo yang mukha mo. Ayaw kong makakita ng talunan pagbalik ko. And make sure those shoes are perfect. I have a date with Destiny tonight. Nang makaalis si Adrian, naiwan si Sagrario sa gitna ng silid. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na unti-unting sumasakal sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig pa rin. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang sasakyan ni Adrian na lumalabas ng gate. Ang susing tanso sa loob ng kanyang bulsa ay tila naging isang piraso ng mainit na uling. Inilabas niya ito at tinitigan sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang bawat gasgas sa susing iyon ay tila isang peklat sa kanyang puso. Hero? Ang bulong ni Sagrario sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ikaw ang halimaw na sumira sa buhay ko, Adrian. At ikaw rin ang magiging biktima sa sarili mong kwento.
Biglang narinig ni Sagrario ang isang marahang pagkatok mula sa pintuan sa likod. Ang bawat tunog ng pagtama ng kamao sa kahoy ay tila isang babala. Nang buksan niya ang pinto, wala siyang nakitang tao. Ngunit sa ibaba ng pintuan ay may isang itim na envelope na may nakasulat na pangalan niya. Sa loob ng envelope ay may mga litrato. Hindi litrato ni Adrian, kundi litrato ng isang matandang lalaki na nakahiga sa isang hospital bed, nakakabit sa napakaraming makina. At sa likod ng litrato ay may nakasulat na, "The truth about Don Esteban's death is not in the diwa. It is in the medical records Adrian burned. Ask him about the night of October 12. Ang mundo ni Sagrario ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Ang kamatayan ng kanyang lolo na inakala niyang dahil sa katandaan, mayroon bang mas madilim na lihim na nakatago sa likod nito? Isang tanong ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan, kasing lamig ng hangin ng gabi. Pinatay ba nila ang tanging taong nagmahal sa akin para lamang sa perang hindi naman kanila? Napakaklase naman ng helper niyo, Tita Consuelo. Parang may pinag-aralan pero bakit parang laging lugmok ang muka? She looks so miserable. Ang tinig ni Monica ay tila isang matalim na huni ng ibon na nambubulabog sa kapayapaan ng sala. Ang kanyang tawa ay maikli at puno ng panguuyam, habang ang kanyang mga mata ay mapanuring nakatingin kay Sagrario mula ulo hanggang paa. Nakaupo si Monica sa gitna ng mamahaling sofa. Ang kanyang suot na pulang bestida ay tila isang sugat sa gitna ng mga kulay pastel na kagamitan ng mga De La Vega. Sa mga sandaling iyon, bitbit ni Sagrario ang isang pilak na tray. Ang bigat nito ay tila dumodoble sa bawat segundo ng kanyang pagtayo sa harap ng dalawang babaeng tila mga reyna sa kanilang sariling kaharian. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng malambot na alpombra ay tila isang paglalakad sa apoy. Nararamdaman niya ang init ng bagong timplang tsaa na nagmumula sa porselanang takure, isang init na tila sumasalamin sa nagngangalit na damdamin sa loob ng kanyang dibdib. Hayaan mo na siya, Monica Hiha. Malungkot talaga ang buhay ng mga taong walang ibang alam gawin kundi ang maging anino. Ang sagot ni Doña Consuelo na ngayon ay may hawak na abaniko. Ang kanyang tinig ay puno ng pekeng tamis, ang uri ng tamis na nakakasira ng nangipin. Sagrario, bakit nakatayo ka pa dyan? Ipagtimpla mo na ng tsaa ang ating espesyal na panauhin. Siguraduhin mong tama ang tamis dahil si Monica ay sanay sa mga bagay na dekalidad. Dahan-dahang lumapit si Sagrario sa lamesita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng tray, ngunit pilit niya itong pinakalma. Inilapag niya ang mga tasa nang walang nililikhang ingay, isang kasanayang natutunan niya mula sa mga taon ng pagiging tahimik na saksi sa kanilang mga pagmamalabis. Dito naganap ang isang sandali ng kakaibang katahimikan. Kinuha ni Sagrario ang takure. Ang singaw ng tsa ay dahan-dahang gumuhit sa hangin, tila isang puting sayaw sa gitna ng tensyon. Ibinaling niya ang kanyang buong atensyon sa pagbubuhos ng tsaa sa tasa ni Monica. Kahit na nararamdaman niya ang mapang-insultong titig ng kabit ni Adrian, kahit na ang bawat hibla ng kanyang puso ay nais ng sumigaw, nanatiling matatag ang kanyang mga kamay. Ang daloy ng tsaa ay nanatiling direkta at payapa. Walang isang patak ang tumapon sa gilid ng porselana. Ang susing tanso sa loob ng kanyang bulsa ay tila tumitibok kasabay ng kanyang puso. Ito ang kanyang angkla. Ito ang nagpapaalala sa kanya na ang babaeng nasa harap niya ngayon ay nagpapasasa sa perang siya ang nagmamay-ari. Ang bawat hiyas na suot ni Monica, ang bawat mamahaling gamit na ipinagmamalaki nito, ay utang sa kanyang pananahimik. Salamat, helper, ang wika ni Monica nang matanggap ang tasa. Sinadya niyang idampi ang kanyang mahahabang kuko na may pulang pintura sa kamay ni Sagrario. Isang malamig na hapdi ang naramdaman ni Sagrario, ngunit hindi siya kumibo. You know, tita, pagpapatuloy ni Monica habang humihigop ng tsa, this house is beautiful. Very Spanish, very traditional.
pero parang masyadong madilim. Kung ako ang titira dito, ipapabago ko ang lahat. I want more glass, more light. I want it to feel like mine. Tumingin si Monica kay Consuelo nang may makahulugang ngiti. Sinabi na sa akin ni Adrian ang lahat. He wants a fresh start. At sa tingin ko, hindi magiging fresh ang start namin kung may mga labi pa ng nakaraan na pakalat-kalat sa paligid. Naramdaman ni Sagrario ang biglang pagtigil ng kanyang paghinga. Ang bawat salita ni Monica ay tila isang piraso ng yelo na inilalagay sa kanyang likuran. Ang kawalang hiyaan ng babaeng ito ay tila walang hangganan, lalo na't alam ni Consuelo ang katotohanan, ngunit hinahayaan lamang ito. Matalino ka talagang bata, Monica. Ang pagsang-ayon ni Consuelo, hinawakan niya ang kamay ni Monica, tila isang basbas ng isang ina sa kanyang magiging manugang. Huwag kang mag-alala. Ang mga bagay na hindi na kailangan ay madali lang itapon. Isang pitik lang at mawawala na ang lahat ng kalat. Tumingin si Monica nang direkta sa mga mata ni Sagrario. Ang kanyang tingin ay puno ng tagumpay. Ang uri ng tingin ng isang nanalo sa isang laban na hindi naman niya tunay na pinaghirapan. Adrian, promise me, tita. Ang wika ni Monica, ang kanyang boses ay naging malambing ngunit nakakasuka. Sabi niya, by next month, malilinis na ang lahat. I want this house, Adrian. I want to wake up in that master bedroom. Kaya sana, bago matapos ang buwan, wala na ang helper na ito dito. She's an eyesore, nakakasira ng mood. Ang mundo ni Sagrario ay tila dahan-dahang gumuho sa kanyang paanan. Ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng mansyong yon, ang bawat alaala ng kanyang pagsisilbi, ay tinitingnan na lamang bilang isang dumi na kailangang linisin. Ang sakit ay tila isang malaking alon na dahan-dahang lumulunod sa kanya. Ngunit sa ilalim ng tubig, isang bagong uri ng lakas ang nagsimulang mabuo. Tumalikod si Sagrario upang bumalik sa kusina. Bitbit ang walang lamang tray. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang huling hirit ni Monica na tila isang huling pako sa krus. Tita, paalisin mo na siya ngayon din. Bakit kailangang maghintay pa ng susunod na buwan? Kung ako sa'yo, itatapon ko na yan sa kalsada bago pa siya makapagnakaw ng anuman sa bahay na ito. Napatigil si Sagrario sa pintuan ng kusina. Ang kanyang panga ay nagngangalit at ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad ng kanyang mga kamay. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Isang tanong na may kasamang matamis na pait. Ano kaya ang magiging mukha ni Monica kapag nalaman niyang ang bahay na gusto niyang ariin ay ang mismong kulungang itatayo ko para sa kanila? Model 4:53 p.m. Ang silid ni Sagrario ay hindi hihigit sa isang maliit na bodega sa dulo ng pasilyo, kung saan ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay tila naging permanenteng pabango ng kanyang gabi. Pagkatapos ng gabing punong-puno ng pangungutya ni na Monica at Doña Consuelo, dito siya humahanap ng kanlungan. Sa gitna ng kadiliman, inilabas niya ang susing tanso mula sa kanyang bulsa. Ang malamig na metal nito ay dumampi sa kanyang mainit na palad, tila isang munting piraso ng yelo na nagpapahupa sa nag-aapoy niyang damdamin. Sa bawat haplos niya sa ukit ng susi, dahan-dahang bumalik ang kanyang gunita sa huling pagkakataong nakita niya ang kanyang lolo, si Don Esteban. 10 taon na ang nakalilipas sa loob ng isang silid na puno ng amoy ng gamot at kalawangin na hininga ng kamatayan. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay nang may pambihirang higpit. Sagrario, apo. Ang mahinang bulong ni Don Esteban, ang kanyang boses ay tila paggaspas ng tuyong dahon sa hangin. Ibinibigay ko sa iyo ang susi ng ating kaharian, hindi dahil ikaw ang pinakamalakas, kundi dahil ikaw ang may kakayahang maging buhin, ang maging invisible. Sa mundong ito ng mga De La Vega, ang mga taong nakikita ay ang mga taong madaling pabagsakin. Ngunit ang taong hindi nila pinapansin, ang taong itinuturing nilang hangin. Yun ang taong tunay na may hawak ng kanilang tadhana.
Naalala ni Sagrario ang luha sa mga mata ng kanyang lolo. Huwag mong ipakita ang iyong ningning hanggang sa mabulag sila sa sarili nilang kasakiman. Hayaan mong isipin nilang wala kang halaga dahil sa bawat sipa at bawat lait na ibibigay nila sa iyo, lalong hihigpit ang hawak mo sa kanilang leeg nang hindi nila nalalaman. Ang alaala ng susing tanso ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang banal na pangako ng katarungan. Nabalik lamang ang diwa ni Sagrario nang makarinig siya ng marahang pagdaing ng pinto. Ang bawat pag-ikot ng bisagra ay tila isang babala sa gitna ng malalim na gabi. Mabilis niyang isinilid ang susi sa ilalim ng kanyang manipis na unan at nagkunwaring tulog. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapabilis sa bawat segundong lumilipas. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang anino na may dalang maliit na liwanag. Ang amoy ng mamahaling sabon at ang tunog ng kalansing ng mga alahas ay agad na nagbunyag sa pagkatao ng pumasok. Si Doña Consuelo, dahan-dahang lumapit ang matanda sa maliit na aparador ni Sagrario. Ang bawat pagbukas ng drawer ay tila isang marahas na panghihimasok sa tanging mundong natitira para sa kanya. Nararamdaman ni Sagrario ang bawat galaw ng kanyang biyenan, ang paghalughog sa kanyang mga damit, ang pagtapon ng kanyang mga personal na gamit sa sahig. Nasaan na yon? Ang mahinang bulong ni Consuelo, ang kanyang boses ay puno ng pagkairita at pagmamadali. Alam kong may itinatago ang batang ito. Hindi maaaring wala siyang nakuha mula sa matandang Esteban bago ito mamatay. Naramdaman ni Sagrario ang paglapit ni Consuelo sa kanyang higaan. Ang bigat ng presensya ng matanda ay tila isang malaking bato na unti-unting pumupukpok sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang dahan-dahang pag-usog ng kamay ni Consuelo sa ilalim ng kanyang unan, ang lugar kung saan nakatago ang susing tanso. Ang bawat hibla ng kalamnan ni Sagrario ay nanigas. Ang hangin sa kanyang lalamunan ay tila naipit. Isang maling galaw lamang at ang 10 taon niyang pagtitiis ay mauuwi sa wala. Ang kamay ni Consuelo ay dahan-dahang gumagapang, tila isang ahas na naghahanap ng biktima sa dilim. Ano itong matigas na ito? Ang bulong ni Consuelo na ngayon ay tila nakahawak na sa dulo ng metal. Ang kanyang paghinga ay bumilis, puno ng kasabikan sa inaakalang kayamanan. Sa gitna ng tensyon, biglang gumalaw si Sagrario. Hindi siya bumangon, kundi dahan-dahan siyang tumagilid at niyakap ang kanyang unan ng mahigpit, tila isang bata na nananaginip ng masama. Ang kanyang mga labi ay nagpakawala ng isang mahinang ungol ng paghihirap, isang tunog ng isang taong may matinding lagnat. Lolo, Lolo Esteban, ang mahinang ungol ni Sagrario. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Napatigil si Consuelo. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabaon sa ilalim ng unan, ngunit hindi na siya nakagalaw. Ang takot sa multo ng nakaraan ay tila mas matindi kaysa sa kanyang kasakiman sa sandaling iyon. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, tila napaso sa init ng pangalan ng matanda. Baliw na bata, ang bulong ni Consuelo habang mabilis na lumalabas ng silid. Wala namang makukuha rito kundi mga basura at masamang panaginip. Nang muling bumalik ang katahimikan, iminulat ni Sagrario ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga pisngi ay basa na ng tunay na luha. Inilabas niya ang susi at hinalikan ito. Ang panganib ay lumipas na, ngunit alam niyang hindi na siya ligtas sa loob ng mansyong ito. Ang bawat sulok ay may mga mata, at ang bawat bintana ay may mga tainga. Kinaumagahan, habang nagluluto siya ng agahan, lumapit si Adrian sa kanya. Ang kanyang muka ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. Sagrario, ang wika ni Adrian. Ang kanyang boses ay tila may halong pag-aalala na hindi niya maunawaan. Gusto ni Mama na maglinis ka sa bodega ng mga lumang dokumento ni Lolo Esteban ngayon.
Sabi niya, may nakita raw siyang mga anay doon. Siguraduhin mong mailalabas mo lahat ng mga kahon, lalo na yung mga may tatak na Vela Holdings. Naramdaman ni Sagrario ang isang kakaibang kilabot sa kanyang likuran. Ang bodega ng mga dokumento ni Don Esteban ay ang puso ng lahat ng lihim ng kumpanya at ang pagpapapunta sa kanya doon ay hindi dahil sa mga anay. Ito ay isang bitag. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan habang hawak ang sandok. Ano kaya ang gagawin nila kapag nalaman nilang ang mga anay na tinutukoy ni Consuelo ay ang mga ebidensyang matagal ko nang naitanim sa loob ng bodegang yon? Ito ang huling bakas ng dignidad na mayroon ka, Sagrario. Pero para sa akin, isa lamang itong basura na nagpapasikip sa bahay na ito. Hindi kailangan ng pamilyang De La Vega ang mga alaala ng isang matandang lianista na nag-iwan lamang ng mga utang at kahihiyan. Ang boses ni Adrian ay puno ng puot habang iwinawagayway niya ang isang lumang kuwadro. Sa loob nito ay ang kaisa-isang litrato ni Don Esteban na natitira kay Sagrario. Isang kupas na imahe ng kanyang lolo na nakangiti, hawak ang kanyang maliit na kamay sa ilalim ng puno ng nara. Ang bawat himay-may ng papel na yon ay naglalaman ng bawat pangaral, bawat yakap, at bawat luhang ibinahagi nila bago ito pumanaw. Sa isang marahas na kumpas ng kamay, ibinagsak ni Adrian ang kwadro sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng kahoy at ang pagkakabasag ng kristal ay lumikha ng isang malakas na hudyat ng pagkawasak sa gitna ng sala. Ang mga piraso ng bubog ay humalik sa sahig, tila mga kumikinang na luha na kumalat sa paanan ni Sagrario. Hindi pa nasiyahan, dinampot ni Adrian ang litrato mula sa mga basag na bubog at dahan-dahang pinunit ang papel. Ang bawat pagpunit sa hibla ng papel ay tila marahas na paghihiwalay ng kaluluwa ni Sagrario sa kanyang huling angkla. Isang tunog ng pagkawasak na walang salitang sapat na makapaglalarawan ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, mas malakas pa sa anumang pagsabog. Ang mukha ni Don Esteban sa litrato ay nahati sa gitna. Tila isang huling pamamaalam na pinilit bawiin ang kasalukuyan. Nakatayo lamang si Sagrario. Ang kanyang mga kamay ay nakalaylay sa kanyang gilid. Hindi nanginginig, hindi gumagalaw. Ang bawat patak ng kanyang dugo ay tila naging yelo, isang malamig na pakiramdam na nagsimula sa kanyang mga daliri hanggang sa umabot sa kanyang puso. Ang pait sa kanyang lalamunan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang uri ng katahimikan bago ang pagdating ng pinakamalakas na bagyo. Bakit hindi ka umiyak? Ang panunuya ni Adrian habang itinapon ang mga piraso ng punit-punit na papel sa mukha ni Sagrario. Ang mga puting piraso ay dahan-dahang nahulog, tila malungkot na niebe sa gitna ng tropikal na init. Nasaan na ang drama mo? Nasaan na ang pagpapaawa mo? Wala ka na talagang pakiramdam, no? Para kang isang estatwang walang kwenta. Dahan-dahang lumuhod si Sagrario sa sahig. Ang kanyang bawat kilos ay tila isang ritual ng pagluluksa na walang tunog. Sinimulan niyang pulutin ang mga piraso ng basag na bubog, hindi inaalintana ang talim ng mga ito na dahan-dahang humihiwa sa kanyang mga daliri. Ang bawat hapdi ng sugat ay tila isang paalala na siya ay buhay pa, na ang sakit na nararamdaman niya ay totoo. Dito naganap ang isang golden moment na hindi inaasahan ni Adrian. Sa halip na magmakaawa, inabot ni Sagrario ang pinakamalaking piraso ng punit na litrato, ang bahagi kung saan naroon ang mga mata ni Don Esteban. Marahan niya itong pinunasan ng kanyang dulo ng tapis, tila ba nililinis ang dumi sa mukha ng isang taong mahalaga. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nanginginig sa harap ni Adrian, ay naging kasing tatag ng batong nara. You shouldn't have done that, Adrian. Ang mahinang wika ni Sagrario. Ang kanyang boses ay walang galit, walang emosyon, kasing lamig ng hangin sa loob ng isang morgue. Ito ay isang boses na hindi pa naririnig ni Adrian sa loob ng 5 taon. Ano? May sinasabi ka? Ang paggalit na tanong ni Adrian
na ngayon ay tila nakakaramdam ng kakaibang takot sa katahimikan ng asawa. Iniangat ni Sagrario ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsusumamo at takot ay naging kasing lalim at kasing dilim ng isang bangin na walang hangganan. Isang titig na tila tumatagos sa kaluluwa ni Adrian, hinuhubaran ng bawat kasinungalingan at kayabangan nito. Sabi ko, hindi mo dapat ginawa yon. Pag-uulit ni Sagrario. Dahan-dahan siyang tumayo, bitbit ang mga piraso ng kanyang nakaraan sa kanyang sugatang palad. Ang dugo mula sa kanyang mga daliri ay dahan-dahang pumatak sa mga puting piraso ng papel. Tila isang selyo ng isang madugong kasunduan. Dahil sa sandaling pinunit mo ang litratong ito, pinunit mo rin ang tanging bagay na pumipigil sa akin na wasakin ka. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa labas, tila isang pagsang-ayon ng langit sa kanyang sinabi. Ang bintana ay nanginginig sa ilalim ng hampas ng hangin, ngunit si Sagrario ay nanatiling matatag. Ano bang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Ang nauutal na wika ni Adrian habang dahan-dahang umaatras. Hindi, Adrian. Ngayon lang ako naging ganito katinong mag-isip. Ang sagot ni Sagrario. Isang manipis at malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi pa nakikita ni Adrian sa buong buhay nila. Inakala mo na ang susing tanso na itinatago ko ay para lamang sa isang lumang baul. Hindi mo alam, iyon ang susi na magsasara sa lahat ng pinto ng mundong kinalalagyan mo ngayon. Lumakad si Sagrario palayo. Iniwan ang asawang nakatayo sa gitna ng mga basag na bubog. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng alpombra ay tila isang pagbagsak ng hatol. Pagpasok niya sa kanyang maliit na silid, inilabas niya ang kanyang telepono. Isang mensahe ang mabilis niyang itinipa. Liza, ituloy mo na ang plano. Bukas, sa charity gala, kailangan nilang makita ang tunay na kulay ng mga De La Vega. Huwag kang magtitira kahit isang sentimo. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang mamatay sa gutom habang nakapalibot ang ginto. Huminga ng malalim si Sagrario habang nakatingin sa kanyang mga sugatang kamay. Ang sakit ay wala na. Ang tanging natira ay ang malamig na determinasyon na tapusin na ang lahat. Ngunit bago niya maipatay ang telepono, isang tawag ang pumasok. Isang hindi kilalang numero muli. Ang boses sa kabilang linya ay tila isang bulong mula sa impyerno. Sagrario, bago mo sila wasakin, siguraduhin mong nakatago ang susing tanso sa isang lugar na hindi nila mahahanap. Dahil si Adrian, mayroon siyang plano sa iyo bukas na mas malala pa sa pagkawasak ng isang litrato. Mag-ingat ka sa alak na isisilbi nila sa iyo. Ang Makati Diamond Ballroom ay nalulunod sa ningning ng mga kristal na chandelier na tila mga bituing walang pakiramdam na nakatingin sa ibaba. Ang amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng mga imported na bulaklak ay sapat na upang malasing ang sino mang hindi sanay sa ganitong karangyaan. Ngunit para kay Sagrario, ang bawat kislap ng brilyante sa paligid ay tila mga matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nakasuot siya ng isang kupas na uniforme ng katulong, isang asul na telang may puting apron na sadyang pinili ni Doña Consuelo upang maging tema raw ng kanilang charity presentation. Sa gitna ng mga kababaihang nakasuot ng mga disenyong gawa ng mga tanyag na modista, si Sagrario ay tila isang mantsa sa isang malinis na puting papel. Ang lamig ng aircon sa loob ng ballroom ay nanunuot sa kanyang manipis na kasuotan, ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa mga titig ng mga panauhin. Tingnan niyo ang aking manugang. Ang boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa sound system ng ballroom, puno ng mapanuyang kagalakan. Isang ehemplo ng pagpapakumbaba. Kinailangan naming ituro sa kanya ang tunay na kahulugan ng pagsisilbi dahil nagmula siya sa wala. At ngayong gabi, ipapakita niya sa inyo kung gaano siya kahusay sumunod sa utos. Nakatayo si Sagrario sa tabi ng isang lamesang puno
ng mga gourmet na pagkain. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang pilak na tray. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na metal. Nararamdaman niya ang susing tanso sa kanyang bulsa. Ang kanyang lihim na sandata, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na siya ang tunay na may-ari ng bawat porselana sa silid na ito. Lumapit si Adrian. Hawak ang isang baso ng champagne. Ang kanyang muka ay namumula sa alak at sa kayabangan. Sa tabi niya ay si Monica, na nakasuot ng isang bestidang tila nagliliyab sa pula. Ang kanyang mga brilyante ay kumikinang na tila nangungutya. Sagrario, bakit parang hindi ka masaya? Ang panunuya ni Adrian habang dahan-dahang itinatapon ang ilang patak ng alak sa sapatos ni Sagrario. Ito ang pinakamalaking gabi ng pamilya de la Vega. Dapat ay nagpapasalamat ka dahil pinayagan ka naming makatuntong sa ganitong karangyaan. Biglang tumahimik ang paligid nang lumapit si Doña Consuelo sa gitna. Bitbit ang kanyang alagang aso, isang maliit na Pomeranian na nakasuot pa ng gintong collar. Ang matanda ay tumingin sa isang platong may mamahaling steak na kasalukuyang hawak ni Sagrario para pagsilbihan ang mga VIP. Alam niyo mga kaibigan, ang malakas na wika ni Consuelo habang nakatingin ng direkta kay Sagrario. Minsan, ang katapatan ay mas matatagpuan mo sa hayop kaysa sa tao. Ang aso, kapag pinakain mo, marunong tumanaw ng utang na loob. Pero ang ilang tao, kahit bigyan mo na ng lahat, ay nananatiling basura ang asal. Dahan-dahang kinuha ni Consuelo ang platong hawak ni Sagrario. Sa isang mapanghamong kilos, ibinaba niya ang plato sa sahig, sa mismong paanan ni Sagrario. Sagrario, anak, dahil mukhang hindi mo naman alam kung paano i-appreciate ang ganitong pagkain, ibigay na lang natin ito sa mas karapat-dapat. Ang wika ni Consuelo na sinamahan ng isang malakas na tawa. Tutal, pareho naman kayong sanay na kumain sa sahig, hindi ba? Sige na, panoorin mo siyang kumain. Baka sakaling matuto ka kung paano ang tumanaw ng utang na loob. Ang tunog ng pagtawa ng mga elitista ng Makati ay tila isang malakas na bagyong humahampas sa pandinig ni Sagrario. Ang bawat hagik-hik ay tila isang sampal, bawat bulong ay tila isang saksak sa kanyang dangal. Nakita niya ang pagkislap ng mga cellphone ng mga panauhin, kinukuhanan ng video ang kanyang kahihiyan. Si Adrian ay nakatayo lamang sa tabi, nakangisi, habang si Monica ay tila abot langit ang kaligayahan. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ni Sagrario ay tila huminto. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay tila naging yelo. Ang kanyang paningin ay nanlabo dahil sa luhang pilit niyang ipinapatay sa loob ng kanyang mga mata. Ngunit sa gitna ng matinding kahihiyang ito, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Ang susing tanso sa kanyang bulsa ay tila uminit ng husto, tila nagbibigay ng isang hudyat na hindi na niya maaaring balewalain. Hindi siya yumuko, hindi siya umiyak. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ay naging kasing talim ng kidlat. Ang katahimikan ni Sagrario ay tila isang nakabibinging sigaw na nagpatigil sa tawanan ng lahat. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Sagrario. Sa halip na lumayo o magtago, humakbang siya pasulong, direkta sa gitna ng entablado, kung saan nakalagay ang pangunahing mikropono. Ang bawat hakbang ng kanyang lumang sapatos sa ibabaw ng makinis na entablado ay lumikha ng isang mabigat na tunog ng pagpapasya. Naabot niya ang mikropono. Ang tunog ng feedback mula sa speakers ay tila isang hudyat ng digmaan. Ang lahat ay napatigil. Si Doña Consuelo ay nanlaki ang mga mata, habang si Adrian ay nabitawan ang kanyang baso na lumikha ng isang marahas na pagkabasag ng porselana sa sahig. Huminga ng malalim si Sagrario. Ang kanyang tinig, nang magsalita siya, ay hindi nanginginig. Ito ay malalim, kapangyarihan, at puno ng isang awtoridad na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Tapos na ang palabas, Consuelo. Ang wika ni Sagrario
na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Inakala nyo na ang pagkain sa sahig ang magiging katapusan ko. Hindi nyo alam, iyon ang huling hapunan ng inyong kasakiman. Inilabas ni Sagrario ang susing tanso at itinaas ito sa harap ng lahat. Ang liwanag mula sa mga chandelier ay tumama sa metal na nagbigay ng isang nakakasilaw na ningning. Sa loob ng 5 taon, nanahimik ako habang ninanakawan nyo ang aking kaluluwa. Pero ngayong gabi, ang susing ito ang magbubukas sa katotohanang matagal nyo nang kinatatakutan. Adrian, Consuelo, handa na ba kayong makita kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng hiningang ginagamit nyo ngayon? Ang katahimikan sa loob ng Makati Diamond Ballroom ay tila isang nakakabinging sigaw. Ang bawat pares ng mata ay nakapako kay Sagrario. Ang babaeng nakasuot ng uniforme ng katulong na ngayon ay may hawak ng mikropono at ng susing tanso. Mga bagay na sumasagisag sa dalawang magkaibang mundo. Si Doña Consuelo ay nanatiling nakanganga. Ang kanyang mukha ay namutla. Habang si Adrian ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkabigla. What is the meaning of this, Sagrario? Ang sigaw ni Consuelo na ngayon ay nabalik na ang kanyang kulay. Bumabaliw ka na ba? Sino ka para bastusin kami sa harap ng lahat ng bisita namin? Ibalik mo ang mikropono. Hindi ka karapat-dapat na humawak niyan. Hindi kumibo si Sagrario. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag na nakatingin sa mag-ina. Tila hinuhubaran ang kanilang bawat kasinungalingan. Sa isang marahang kilos, idinikit niya ang susing tanso sa kanyang dibdib, na tila isang anting-anting na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Biglang, sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Humakbang pasok si Attorney Liza Navarro na ngayon ay nakasuot ng isang formal na itim na suit. Sa kanyang likuran ay ang 2 uniformed policemen at ang ilang board members ng Vela Holdings, ang kumpanyang pinag-aagawan. Ang kanilang presensya ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan na humaplos sa mukha ng mga De La Vega. Ladies and gentlemen, ang malakas na wika ni Attorney Liza na ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. I apologize for the disturbance, but this matter involves a serious case of fraud and corporate theft. On behalf of Vela Holdings, I am here to fulfill a very important legal proceeding. Nanlaki ang mga mata ni Consuelo. Tumingin siya kay Adrian na ngayon ay nagsisimula nang manginig ang mga kamay. Liza, anong ibig sabihin nito? Bakit kasama mo ang mga pulis? Nasaan ang respeto mo sa pamilyang De La Vega? Ngunit hindi siya pinansin ni Liza. Lumapit ang abogado sa gitna ng entablado at inabot kay Sagrario ang isang dokumento. Sagrario Vela, oras na para kunin mo ang tunay na sayo. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran ng entablado na dati ay nagpapakita ng logo ng De La Vega Foundation ay biglang nagbago. Lumabas doon ang isang napakalaking pie chart at mga financial data na nagpakita ng mga bank accounts, assets, at ownership ng iba't ibang kumpanya. At sa pinakagitna, sa pinakamalaking bahagi ng pie chart ay ang pangalan, Sagrario Vela, sole owner of Vela Holdings. Ang tunog ng pagkabigla at bulungan ay kumalat sa buong ballroom. Ang mga bisita ay nagtatakbuhan, kinukuhanan ng litrato ang screen, habang ang iba ay nagbubulungan sa isa't isa, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Impossible! Sigaw ni Adrian. That's a fake! Sagrario, anong kagaguhan ito? Pinaglalaruan mo kami. Fake? Ang malamig na wika ni Sagrario. Tumingin siya kay Adrian at itinuro ang screen. Ang 2 bilyong piso na ginamit mo para bilhin ang penthouse para kay Monica. Ang mga pondo ng foundation na ninakaw nyo para bayaran ang utang nyo sa sugal. Ang lahat ng transaksyon nyo sa loob ng 5 taon na akala nyo ay nakatago. Tingnan nyo sa screen, Adrian. Sino ngayon ang naglalaro? Ang mga ebidensya ay sunod-sunod na lumabas sa screen. Mga bank statements, mga resibo, mga video footage ng paglilipat ng pondo, at ang pinaka-nakakagulat sa lahat,
Isang scanned copy ng huling habilin ni Don Esteban na nagsasaad na si Sagrario Vela ang nag-iisang tagapagmana ng kanyang buong imperyo. Napahawak si Consuelo sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at nanlamig. Hindi! Hindi ito totoo. Hindi maaring mangyari ito. Wala kang karapatan. Kami ang De La Vega. Kami ang mayaman. Ikaw ay isang katulong lamang. Katulong? Tanong ni Sagrario na ngayon ay lumapit na sa matanda. Ang kanyang boses ay naging malambing, ngunit puno ng matinding pait. Ang katulong na ito ang nagbabayad ng mga bills nyo. Ang katulong na ito ang naglilinis ng mga baho nyo. At ang katulong na ito ang nagmamay-ari ng bawat sentimong pinagpapasasaan nyo. Sa isang marahas na kumpas ng kamay, kinuha ni Attorney Liza ang mikropono. Sa bisa ng court order na ito, lahat ng ari-arian na nakapangalan sa De La Vega Enterprises at sa mga individual members ng pamilya De La Vega ay isa sa ilalim sa audit at temporary seizure. Adrian De La Vega, Doña Consuelo De La Vega, kayo po ay arestado sa kasong estafa, large-scale qualified theft, at money laundering. May karapatan kayong manahimik. Anumang sasabihin nyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Ang tunog ng posas na kumalansing ay tila isang malakas na hudyat ng pagkatalo. 2 pulis ang lumapit kina Adrian at Consuelo. Si Adrian ay nanlaban. Pilit na kumakawala sa mga pulis, ngunit wala siyang magawa. Si Consuelo ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit kay Sagrario. Hindi ko ito palalampasin, Sagrario. Humanda ka. Hindi ka magtatagal sa trono na yan. Isusumpa ko ang araw na ipinanganak ka. Ang sigaw ni Consuelo habang nilalabas ng ballroom. Tumingin si Sagrario sa kanyang biyenan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, kasing lamig ng isang yelo. Hindi mo kailangang isumpa ako, Consuelo. Ang buhay mo na mismo ang sumpa mo. Ang akala mong trono ay ang iyong sariling kulungan. Habang nilalabas ng ballroom ang mag-ina, naiwan si Sagrario sa gitna ng entablado. Ang kanyang susing tanso ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ang dating katulong ay ngayon ay ang reyna na nagmamay-ari ng lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, isang malamig na pakiramdam ang biglang bumalot kay Sagrario. Ang lahat ng kapangyarihan ay nasa kanyang kamay, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay nanatili. Ang kanyang lolo ay nakaganti na, ngunit siya, kailan siya tunay na makakalaya sa nakaraan? Isang marang hipo sa kanyang balikat ang nagpabalik sa kanyang diwa. Si Attorney Liza. Sagrario, tapos na ang lahat. Ang malambing na wika ni Liza. You did it. You are the CEO of Vela Holdings. Ngunit sa halip ng ngumiti, tumingin si Sagrario sa mga piraso ng basag na baso sa sahig. Ang baso ni Adrian na nabitawan. Ang mga shards nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag, tila mga luha ng nakaraan. Tapos na nga ba, Liza? Ang mahinang tanong ni Sagrario. Ang kanyang boses ay puno ng pait. O ngayon palang nagsisimula ang tunay na digmaan sa pagitan ng pera at ng aking sariling kaluluwa? Ang kulungan ng Mandaluyong City Jail ay puno ng amoy ng kalawang at luma. Ang bawat rehas na bakal ay tila isang tanikalang nakapulupot sa kaluluwa ng mga bilanggo. Sa isang sulok ng maliit na selda, nakaupo si Doña Consuelo sa malamig na semento. Ang kanyang mamahaling bestida ay lukot-lukot at puno ng dumi. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkabigla. Hindi ito totoo. Hindi ito maaaring mangyari. Ang paulit-ulit na bulong ni Consuelo sa kanyang sarili, habang marahas siyang humahawak sa kanyang ulo. Ang dating reyna ng Forbes Park ay ngayon ay isang bilanggo sa gitna ng mga kriminal. Ang kanyang mga alahas ay kinuha, ang kanyang mga bank account ay nagyelo, at ang kanyang dangal ay nawala. Sa kabilang selda, naroon si Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas na bakal na tila nais niyang sirain ito.
Ang kayabangan na dating bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang desperadong pagkabigo. Sagrario, walang hiya ka. Babalik ako. Makakaganti ako sa'yo. Ang sigaw ni Adrian na umaling-awngaw sa loob ng kulungan. Ngunit walang nakinig, walang nagmalasakit. Ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan na pinanghahawakan nila ay naglaho na, tila isang panaginip na biglang nagtapos. Kinabukasan, sa isang marangyang opisina sa pinakamataas na palapag ng Vela Tower, nakaupo si Sagrario sa kanyang bagong swivel chair. Ang malaking bintana sa likuran niya ay nagpapakita ng nakamamanghang tanawin ng buong Metro Manila, ang lungsod na dating pinaglaruan ng mga De La Vega, na ngayon ay nasa kanyang paanan. Ang amoy ng sariwang kape at ang presko ng aircon ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, ang kanyang puso ay nanatiling mabigat. Ma'am Sagrario, ang wika ni Attorney Liza, habang inilalapag ang isang baso ng sariwang juice sa kanyang mesa. Pinadalhan na po natin ng sulat ang mga De La Vega. Lahat ng ari-arian nila, kasama ang mansyon, ay kukunin ng Vela Holdings. Ang matitira lang sa kanila ay ang kanilang mga personal na gamit at ang isang maliit na bahagi ng allowance na sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Inabot ni Liza kay Sagrario ang isang folder na naglalaman ng mga litrato ng mga De La Vega sa loob ng kulungan. Nakita ni Sagrario ang mukha ni Consuelo, ang mukhang puno ng takot at bighati. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Adrian. Walang awa, walang pagdurusa, wala siyang naramdamang kahit ano. Anong balak mo sa kanila, Sagrario? Tanong ni Liza. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May mga tao na nagsasabi na dapat mo silang saktan din. Ibalik ang lahat ng ginawa nila sa'yo. Huminga ng malalim si Sagrario. Hindi ko sila sisikatan ng galit, Liza. Hindi ko sila ituturing na mas mababa sa akin. Hindi ako bababa sa level nila. Dahan-dahan niyang inabot ang susing tanso na nakapatong sa kanyang mesa. Ang kinang nito ay sumasalamin sa liwanag ng araw. Tinitigan niya ang bawat ukit at gasgas ng metal, mga marka ng nakaraan. Ang kaparusahan nila ay ang makita ako na umangat habang sila ay nalulunod sa sarili nilang putikan. Ang wika ni Sagrario. Ang parusa nila ay ang mamuhay sa mansyong matagal na nilang inakala na sa kanila, ngunit ngayon ay magiging isa lamang simbolo ng kanilang pagkatalo. Wala akong babawiin sa kanila. Iiwan ko sila sa mansyon, ngunit wala silang pera para makakain. Bubuksan ko ang pinto ng mansyon, pero sa loob niyan, mararanasan nila kung paano ang mamatay sa gutom habang nakapalibot ang lahat ng ginto. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Ang parusang yon ay mas matindi pa sa kulungan. Ang mabuhay sa gitna ng karangyaan, ngunit wala kang anumang mapagkukunan. Ang makita ang lahat ng iyong pangarap, ngunit wala kang kakayahang hawakan ang mga ito. Sagrario, that's cruel. Ang mahinang wika ni Liza. Ngumiti si Sagrario, ngunit ang kanyang ngiti ay walang kagalakan. Cruel? Mas cruel pa ba sa pagtrato nila sa akin bilang aso? Mas cruel pa ba sa pagnanakaw nila sa dangal ko? Hindi. Ito ang katarungan. Ito ang kanilang karma. Dahan-dahan niyang iniabot kay Liza ang susing tanso. Ang metal ay malamig sa palad ng abogado. Ito ang hinahanap niyo, hindi ba, Consuelo? Ang bulong ni Sagrario na tila nakikipag-usap sa hangin. Ngayon, buksan niyo ang pinto ng sarili ninyong kulungan. Hindi na niya kailangan ng susi. Ang pintuan ng kanyang paglaya ay matagal na niyang nabuksan. Sa loob ng mansyon ng mga De La Vega, ang dating simbolo ng karangyaan ay ngayon ay isang piitan na puno ng alaala. Ang mga mamahaling kurtina ay nananatiling nakasabit, ngunit puno na ng alikabok. Ang mga kristal na chandelier ay madilim na, at ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng pighati. Si Doña Consuelo, na ngayon ay payat na payat,
ay nakaupo sa isang lumang silya sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay blangko. Tila nawalan na ng pag-asa. Wala na tayong makakain, Adrian. Ang mahinang wika ni Consuelo, ang kanyang boses ay paos at puno ng gutom. Ang mga katulong ay umalis na. Ang mga driver ay wala na. Pati ang kuryente, malapit ng putulin. Paano na tayo? Paano na ang dangal natin? Biglang bumukas ang pinto. Si Adrian. Ang kanyang muka ay puno ng dumi. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang dating negosyanteng puno ng kayabangan ay ngayon ay tila isang pulubi. May bitbit siyang isang maliit na plastic bag. Wala akong nakuhang pera, Mama. Ang wika ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng pagkatalo. Lahat ng pinuntahan ko, ayaw akong pautangin. Sabi nila, may-ari ka ng Vela Holdings, bakit ka humihingi ng limos? Ang sakit, Mama. Bakit ganoon? Bakit nangyari ito sa atin? Inilapag ni Adrian sa ibabaw ng lamesa ang plastic bag. Sa loob nito ay may ilang piraso ng tuyong tinapay at isang maliit na pakete ng instant noodles. Ito ang tanging nakayanan niyang bilhin mula sa kanyang natitirang barya. Mga baryang nakuha niya sa pagbebenta ng kanyang lumang cellphone. Tinapay, instant noodles. Halos manginig ang boses ni Consuelo sa galit. Adrian, anong klaseng kahihiyan ito? Hindi tayo sanay sa ganitong pagkain. Hindi ko ito matanggap. Ito lang ang kaya ko, Mama. Sagot ni Adrian, pinipigilan ng emosyon. Ano bang gusto mong gawin ko? Lumabag sa batas para lang maibigay ang gusto mo. Sa gitna ng kaguluhan, isang marahang pagkatok ang biglang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Napahinto sina Adrian at Consuelo. Ang kanilang mga puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis, puno ng pag-asa na baka may dumating upang sila ay sagipin. Nang buksan ni Adrian ang pinto, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatayo sa labas si Sagrario. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay malinis at nakalugay. Ang kanyang muka ay payapa, walang bakas ng galit o puot. Ang kanyang aura ay tila isang liwanag na nagbibigay ng pag-asa. Ngunit para kina Adrian at Consuelo, ito ay isang nakakabulag na sikat ng araw na puno ng panunumbat. Sa kanyang mga kamay, may bitbit si Sagrario na isang basket ng prutas at gulay at isang thermos na may mainit na sopas. Sagrario, anong ginagawa mo rito? Ang nauutal na tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at pag-aalinlangan. Dinalhan ko kayo ng pagkain. Ang mahinang wika ni Sagrario. Ang kanyang boses ay malambing at walang emosyon. Alam kong nahihirapan kayo. Alam kong nagugutom kayo. Naglakad si Sagrario papasok sa mansyon. Dahan-dahang inilapag ang basket sa ibabaw ng lamesa. Ang amoy ng sariwang prutas at ang singaw ng mainit na sopas ay agad na pumukaw sa gutom ni na Adrian at Consuelo. Lumapit si Consuelo sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pagkain, tila isang lobo na matagal nang hindi nakakain. Huwag mong sabihin na kinakaawaan mo kami, Sagrario. Ang sigaw ni Adrian. Hindi namin kailangan ng awa mo. Kaya naming bumangon sa sarili naming paa. Hindi kami susuko sa'yo. Tumingin si Sagrario kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi ko kayo kinakaawaan, Adrian. Binibigyan ko lang kayo ng pagkain dahil ito ang tama. Hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa aking sarili. Hindi ko hahayaan na ang puso ko ay maging kasing itim ng inyo. Inabot ni Sagrario kay Adrian ang isang piraso ng sopas. Kumain ka, Adrian. Alam kong gutom ka. Alam kong nahihirapan ka. Biglang kinuha ni Adrian ang sopas mula sa kamay ni Sagrario at ibinuhos ito sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng sopas sa marmol ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang galit. Hindi ko kailangan ang anumang nanggagaling sa'yo. Huwag kang magkunwari na may malasakit ka sa amin. Mas gusto ko pang mamatay sa gutom kaysa tanggapin ang limos mula sa'yo. Nagsimulang umiyak si Consuelo.
Ang kanyang pag-iyak ay puno ng pighati at kawalan ng pag-asa. Bakit? Bakit nangyari ito sa atin? Bakit kami pinaparusahan ng ganito? Tumingin si Sagrario sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-unawa. Hindi ko kayo pinaparusahan, Consuelo. Ang sarili niyo ang pumili ng landas na ito. Ang lahat ng ginawa niyo sa akin ay bumalik lamang sa inyo. Sagrario, please, patawarin mo kami. Ang mahinang wika ni Adrian na ngayon ay nakaluhod na sa kanyang paanan. Alam kong nagkamali ako. Mahal kita, Sagrario. Pakiusap, bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Babalik ako sa'yo. Babawi ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Huminga ng malalim si Sagrario. Ang kanyang puso ay tila isang bukas na sugat. Ang mga salita ni Adrian ay tila mga matatalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang nakaraan. Ang pag-ibig na inakala niyang mayroon pa ay ngayon ay patay na. Minahal kita, Adrian. Ang wika ni Sagrario, ang kanyang boses ay puno ng pait. Minahal ko ang taong inakala kong ikaw. Pero ang lalaking iyon, matagal nang patay. At ang lalaking nasa harapan ko ngayon, hindi ko nakilala. Tumalikod si Sagrario. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, puno ng determinasyon. Iniwan niya sina Adrian at Consuelo sa gitna ng kanilang mga luha at pagdurusa. Ngunit bago pa man siya makaalis sa mansyon, isang huling tingin ang ibinigay niya. Sa gitna ng sala, nakita niya ang nakakalat na tinapay at noodles at ang natapong sopas. Ang dating simbolo ng karangyaan ay ngayon ay isang patunay ng kanilang pagkatalo. Hindi ko kayo kinulong sa mansyong ito para saktan. Ang bulong ni Sagrario sa kanyang sarili. Kinulong ko kayo dito para makita niyo kung paano ang mamatay sa gutom habang nakapalibot ang ginto. Ito ang inyong karma. Ito ang inyong katarungan. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bahagi ng puso ni Sagrario ang nanatiling nalulumbay. Ang paghihiganti ay matamis, ngunit hindi nito kayang ibalik ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Kailan siya tunay na makakalaya sa kanyang nakaraan? Ang Vela Tower ay umuusbong sa gitna ng Makati skyline, isang testamento sa kapangyarihan at impluwensya ni Don Esteban. Ngayon, ang bawat palapag, bawat salamin ay sumasalamin sa bagong CEO, si Sagrario Vela. Nakaupo siya sa kanyang malaking opisina sa ika-50 palapag. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa walang katapusang tanawin ng lungsod. Sa kanyang suot na simpleng kulay cream na suit, siya ay tila isang reyna na matagal nang naghihintay sa kanyang trono. Ma'am Sagrario, narito na po ang listahan ng mga opisyales na may kaugnayan sa mga ilegal na transaksyon ng mga De La Vega. Ang wika ni Attorney Liza habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa ni Sagrario. May mga board members, directors, at ilang departamento managers na sangkot. Hinihintay na lang po nila ang inyong desisyon. Inabot ni Sagrario ang folder. Ang kanyang mga mata ay marahang tumitingin sa bawat pangalan, bawat larawan ng mga taong nakipagsabwatan sa mga De La Vega para lokohin ang kumpanya. Naramdaman niya ang malamig na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Ang kapangyarihang magpasya sa kinabukasan ng maraming tao. Lahat ng pangalan sa listahang ito, tanggalin. Walang babayaran, walang pensyon, walang severance pay. Ang malamig na wika ni Sagrario. Ang bawat isa sa kanila ay alam ang kanilang ginagawa. Hindi ko hahayaan na ang mga buwaya ay manatili sa kumpanyang ito. Kailangan natin ng mga taong may integridad, hindi mga taong may kasakiman. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Ang desisyon ni Sagrario ay tila isang malakas na hampas ng martilyo. Maraming pamilya ang maaapektuhan. Ma'am Sagrario, are you sure? Marami po sila. Maaring gumanti sila. Maari po itong maging isang malaking gulo. Hayaan mo silang gumanti. Ang sagot ni Sagrario, ang kanyang boses ay matatag.
Ang kumpanyang ito ay itinatag sa katapatan. Hindi ko hahayaan na dungisan nila ang pangalan ng lolo ko. At para sa mga gulo, mas matindi pa riyan ang pinagdaanan ko sa loob ng 5 taon. Handa ako sa anumang laban. Sa isang iglap, tila isang bagong araw ang sumikat sa Vela Holdings. Ang mga opisyales na tiwali ay pinatalsik, ang mga bagong mukha ay ipinasok, at ang bagong pamamahala ni Sagrario ay naging isang hudyat ng pagbabago. Ang stock market ng Vela Holdings ay umakyat, ang kumpiyansa ng mga investors ay bumalik, at ang pangalan ni Sagrario Vela ay nagsimulang gumawa ng ingay sa mundo ng negosyo. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang malamig na pakiramdam ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang lahat ng kapangyarihan ay nasa kanyang kamay, ngunit ang tunay na kapayapaan ay tila malayo pa. Habang iniinom ni Sagrario ang kanyang kape, tumunog ang kanyang telepono, isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Sagrario Vela, ang wika ng isang boses na malalim at may banta, na tila nagmumula sa isang madilim na sulok ng kanyang nakaraan. Akala mo ba tapos na ang laro? Hindi mo alam, may mga mas malalaking buwaya pa kaysa sa mga De La Vega. At kami, hindi kami masisiyahan sa simpleng pagbagsak. Gusto namin ang lahat ng sayo, pati ang iyong buhay. Napatayo si Sagrario, ang kanyang baso ng kape ay halos mahulog sa kanyang kamay. Sino ka? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag kang mag-alala, malapit mo na akong makilala. Ang wika ng boses na sinamahan ng isang malakas at nakakakilabot na tawa. Ang susing tanso mo ay hindi sapat para protektahan ka sa akin. Ang lahat ng kayamanan mo ay magiging abo, Sagrario. At ikaw ang susunog sa sarili mong imperyo. Ang tawag ay biglang naputol. Naiwan si Sagrario sa gitna ng kanyang opisina. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabog ng mabilis. Ang lahat ng tagumpay na nakamit niya ay tila isang panandaliang liwanag lamang sa gitna ng isang darating na dilim. Laysesa! Ang sigaw ni Sagrario, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Kailangan nating higpitan ang seguridad. May nagbabanta sa akin. May mas malalim pa sa likod ng lahat ng ito. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Kasing lamig ng hangin sa loob ng kanyang opisina. Sino ang taong ito na alam ang lahat ng kanyang sikreto? At ano ang tunay niyang motibo sa pagwasak sa Vela Holdings? Ang isang bagong umaga ay sumikat sa Makati. Ngunit para kay Sagrario, ang bawat araw ay tila isang bagong laban. Ang banta mula sa hindi kilalang kaaway ay tila isang anino na laging sumusunod sa kanya. Bawat sulok ng kanyang opisina ay tila may mga matang nakamasid. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot, nanatiling matatag si Sagrario. Hindi siya hahayaang muling makontrol ng sinuman. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hallway ng Vela Tower, biglang humarang sa kanyang harapan si Monica. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting bestida. Ang kanyang buhok ay ayos na ayos at ang kanyang mukha ay puno ng pekeng ngiti. Sa kanyang likuran ay may 2 malalaking bodyguard. Sagrario, look at you. Ang wika ni Monica. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng pang-uuyam. From maid to CEO, ang bilis naman ng pag-angat mo. Pero alam mo, hindi lahat ng umaangat ay nananatili sa itaas. Minsan, mas masakit ang pagbagsak kapag mas mataas ang inakyat mo. Napatigil si Sagrario. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, walang bakas ng emosyon. Ano ang kailangan mo, Monica? Kung tungkol ito sa pera, wala kang makukuha sa akin. Natawa ng malakas si Monica. Ang kanyang tawa ay tila isang kampana na bumubulabog sa katahimikan ng hallway. Pera? Oh, Sagrario, hindi lang pera ang habol ko. Gusto ko ang hustisya. At alam kong meron akong hawak na maaring sumira sa'yo. Inilabas ni Monica ang kanyang telepono at ipinakita kay Sagrario ang isang video. Sa loob nito ay si Adrian,
lasing at umiiyak, na nagsasabing si Sagrario ang pumatay kay Don Esteban. Ang video ay malabo, ngunit ang boses ni Adrian ay malinaw at puno ng akusasyon. Adrian said you killed your own lolo, Sagrario. Ginawa mo raw ang lahat para lang makuha ang Vela Holdings. At alam ko, may mga taong maniniwala sa akin. Sino ba ang maniniwala sa isang babaeng biglang yumaman at nagpalabas ng mga ebidensya laban sa asawa niya? Ikaw ang may motibo, Sagrario. Ikaw ang may lahat ng dahilan. Naramdaman ni Sagrario ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang akusasyon ni Monica ay kasing talim ng isang balaraw na tumusok sa kanyang puso. Ang pagpatay sa kanyang lolo, ang taong tanging nagmahal sa kanya, ay isang kasinungalingan na hindi niya kayang tanggapin. Hindi ko pinatay ang lolo ko. Ang mariing wika ni Sagrario, ang kanyang boses ay matatag. At ang lahat ng sinasabi ni Adrian sa video na yan ay pawang kasinungalingan. Lasing siya. Desperado siya. Desperado? O nagsasabi lang ng totoo? Ang panunuya ni Monica. Kung ayaw mong kumalat ang video na ito, Sagrario, may isang kondisyon ako. Ibalik mo kay Adrian ang lahat ng kinuha mo sa kanya. At sa akin, bigyan mo ako ng kalahati ng Vela Holdings. Kung hindi, mag-ingat ka. Dahil hindi lang ang pangalan mo ang sisirain ko, kundi pati ang buong imperyo mo. Huminga ng malalim si Sagrario. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Ang pagtatangka ni Monica na i-blackmail siya ay isang patunay lamang ng kanilang kasakiman. Monica, huli na ang lahat para sa iyo at kay Adrian, ang wika ni Sagrario. Sa isang iglap, tila isang bagong ilaw ang sumikat sa kanyang mga mata. Naisip mo ba kung bakit pinili ako ng lolo ko na maging tagapagmana? Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil alam niyang ako ang makakakita sa bawat kasinungalingan at panlilinlang na tulad niyo. Inilabas ni Sagrario ang kanyang telepono at ipinakita kay Monica ang isang medical record. Sa loob nito ay isang mahabang listahan ng mga resulta ng test ni Adrian. Ang dahilan kung bakit hindi kayo magkaanak ni Adrian, Monica. Ang wika ni Sagrario, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may matalim na dulo. Hindi ka ba nagtaka kung bakit 5 taon na kaming kasal pero wala pa kaming anak? Dahil si Adrian, baog siya. Matagal ko nang alam iyan. Itinago ko yan sa kanya para protektahan ang kanyang ego. Ang video na hawak mo, walang saysay, walang baby, walang pamilya, walang Adrian na babalik sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Monica. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang pangarap na magkaroon ng pamilya kasama si Adrian, ang lahat ng kanyang pag-asa na maging isang De La Vega ay biglang gumuho sa isang iglap. Impossible! Ang nauutal na wika ni Monica. Impossible! Hindi mo ba alam, Monica? Ang lahat ng lihim ay may katapusan. Ang wika ni Sagrario. At ang lihim mo at ni Adrian, matagal ko nang alam. Tumalikod si Sagrario at naglakad palayo. Iniwan si Monica na nakatayo sa gitna ng hallway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagdurusa. Ang kanyang mga bodyguard ay tila mga estatwa. Hindi alam kung ano ang kanilang gagawin. Pagdating niya sa kanyang opisina, tumawag si Sagrario kay Liza. Liza, ipadala mo sa akin ang lahat ng medical records ni Adrian at i-leak mo sa media ang tungkol sa pagkabaliw ni Adrian at ang panggagamit ni Monica sa kanya para sa pera. Pero siguraduhin mong walang sasabihing masama tungkol sa pagkabaliw ni Adrian. Ipakita mo lang na ginagamit siya para sa kasakiman ni Monica. Sagrario, are you sure? Tanong ni Liza, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. This is brutal. Hindi brutal, Liza. Ito ang katarungan, ang sagot ni Sagrario. Ito ang karma. Ang lahat ng kasinungalingan nila ay dapat na ibulgar.
Hindi para saktan sila, kundi para makita ng mundo kung sino sila. Ngunit sa kabila ng lahat ng desisyon na ginawa niya, isang takot ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang lahat ng ito ay paghihiganti, ngunit kailan siya tunay na makakalaya sa galit at pait na bumabalot sa kanyang puso. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa Manila Bay. Sa isang maliit na bangko sa Luneta Park, nakaupo si Sagrario. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa papalubog na araw. Ang simoy ng hangin ay dahan-dahang humahalik sa kanyang pisngi. Tila isang malambing na paalala ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang lumang dyaryo. Sa headline, malaking-malaki ang nakasulat. Adrian de la Vega, sira ang ulo sa kalsada. Monica Navarro iniwan at wala ng halaga. Ang mga litrato ni Adrian, na ngayon ay payat na payat at magulo ang buhok, ay nasa pahina ng balita. Nakita niya ang kanyang dating asawa na naglalakad sa kalsada, sumisigaw ng mga walang kwentang bagay at tila nawawala na sa katinuan. Ang mga balita tungkol sa pagkabaliw ni Adrian at ang pagkabunyag ng kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak ay kumalat na sa buong bansa. Si Monica, na ngayon ay itinuturing na gold digger, ay nawala na sa sirkulasyon ng mga socialite. Ang kanilang dating karangyaan ay naglaho na, tila isang bula na biglang pumutok. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Sagrario. Ang lahat ng kanyang paghihiganti ay natupad na. Ang mga De La Vega ay nawala na sa kanilang trono at ang lahat ng kanilang kayamanan ay bumalik na sa Vela Holdings. Ang kumpanya ay umunlad sa ilalim ng kanyang pamamahala at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng integridad at hustisya. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, ang kanyang puso ay nanatiling mabigat. Ang paghihiganti ay hindi nagbigay sa kanya ng tunay na kapayapaan. Ang galit at pait ay nanatili, tila isang anino na laging sumusunod sa kanya. Biglang tumayo si Sagrario. Nagpasya siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang pinag-iisipan. Ang huling pagbisita sa mansyon ng mga De La Vega. Hindi para saktan sila, kundi para harapin ang kanyang nakaraan. Nang makarating siya sa mansyon, ang dating malaking gate ay bahagyang nakaawang. Ang hardin ay puno ng ligaw na damo at ang mga bintana ay puno ng alikabok. Ang mansyon ay tila isang malaking multo ng nakaraan, isang tahimik na sakse sa lahat ng kasinungalingan at pagdurusa. Pumasok si Sagrario. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila nakakabingi. Ang amoy ng alikabok at kalumaan ay sumalubong sa kanya. Lumakad siya sa gitna ng sala, kung saan dating nagaganap ang lahat ng kanilang pagmamalabis. Dito niya nakita si Doña Consuelo. Nakaupo ang matanda sa isang sulok ng sala. Ang kanyang mga mata ay blangko, tila nawalan na ng sarili. Ang kanyang damit ay lukot-lukot at ang kanyang buhok ay magulo. Sa kanyang harapan ay may isang mangkok na may kaunting kanin at isang piraso ng tuyong isda. Ang tanging pagkain na kaya niyang makuha mula sa kanyang mga kapitbahay na kinakaawaan siya. Consuelo, ang mahinang wika ni Sagrario. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Hindi kumibo si Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kawalan, tila hindi niya naririnig ang presensya ni Sagrario. Ang dating reyna ng Forbes Park ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang pagdurusa ay nagbago sa kanya. Lumapit si Sagrario at lumuhod sa harap ng kanyang biyenan. Kinuha niya ang kamay ni Consuelo. Ang balat ng matanda ay tuyo at malamig, puno ng mga kunot na sumasalamin sa kanyang pagdurusa. "Mama, patawarin mo ako." Ang mahinang wika ni Sagrario. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi ko ito ginawa para saktan ka. Ginawa ko ito para sa katarungan. Ginawa ko ito para sa aking sarili." Ngunit walang tugon mula kay Consuelo. Ang kanyang kaluluwa ay tila nawala na.
Nawala sa gitna ng kanyang pagdurusa. Ang kanyang paghihiganti ay natupad na, ngunit walang kaligayahan. Isang huling tingin ang ibinigay ni Sagrario sa mansyon. Ang bawat sulok ay may alaala ng sakit, ng galit at ng pait. Hindi na niya kayang manatili sa lugar na yon. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang maghanap ng kapayapaan na hindi niya makukuha sa loob ng pader na yon. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang likuran. Ang kanyang paglalakbay ay matagal na at ang kanyang puso ay pagod na. Ang paghihiganti ay hindi ang sagot. Ang tunay na kalayaan ay ang pagpapatawad sa iba at sa kanyang sarili. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, nag-iwan ng isang bakas ng kulay kahel sa kalangitan. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bahagi ng kanyang puso ang nanatiling nalulumbay. Kailan siya tunay na makakalaya sa kanyang nakaraan? Kailan siya tunay na makakapagpatawad? Ang maliit na bahay ni Sagrario ay nakatayo sa isang dalampasigan sa Batangas, kung saan ang bawat alon na humahalik sa buhangin ay tila isang malambing na lullaby. Ang amoy ng alat ng dagat at ang simoy ng hangin ay nagbigay ng kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Ito ang kanyang kanlungan, ang lugar kung saan niya pilit hinahanap ang kanyang sarili matapos ang digmaan. Lumipas ang ilang buwan-buwan. Ang Vela Holdings ay patuloy na lumago sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ngunit mas pinili ni Sagrario na manatili sa payapang dalampasigan at ipinaubaya kay Attorney Liza ang pagpapatakbo ng kumpanya. Ngayon, ang kanyang mga araw ay puno ng pagmumuni-muni, pagbabasa ng libro, at pagmamasid sa paglubog ng araw. Isang hapon, habang naglalakad siya sa dalampasigan, hawak niya ang susing tanso. Ang metal na ito ang sumasagisag sa lahat ng kanyang nakaraan, ng sakit, ng galit, at ng kapangyarihan. Tinitigan niya ang bawat ukit nito, bawat gasgas na tila naglalaman ng kanyang paglalakbay. Para saan pa ito? Ang bulong ni Sagrario sa kanyang sarili. Ang susing ito ang nagbigay sa kanya ng imperyo, ngunit hindi nito nagawang pagalingin ang kanyang puso. Ang lahat ng kayamanan ay hindi sapat upang ibalik ang kanyang pamilya, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang kaluluwa na nawasak. Sa isang marahang kumpas ng kamay, dahan-dahang inihagis ni Sagrario ang susing tanso sa dagat. Ang metal ay lumubog sa ilalim ng asul na tubig. Nawala sa paningin, tila isang huling pamamaalam sa nakaraan. Ang kanyang puso ay gumaan, tila isang mabigat na pasanin ang inalis sa kanyang balikat. Hindi ko na kailangan ng susi para sa isang pintong matagal ko nang nabuksan. Ang wika ni Sagrario, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ang tunay na susi ay nasa loob ko. Ang kakayahang magpatawad, ang kakayahang lumaya. Umakyat siya sa isang maliit na burol sa gilid ng dalampasigan. Sa ibabaw nito ay may isang maliit na krus na gawa sa kahoy, ang libingan ng kanyang lolo. Lumuhod siya sa harap ng krus at inilagay ang isang puting rosas. Lolo Esteban, ang wika ni Sagrario, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Natupad ko na ang lahat ng iyong pinagbilin. Nakuha ko na ang Vela Holdings. Nakuha ko na ang katarungan. Ngunit ngayon, alam ko na, hindi sapat ang lahat ng ito. Ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan sa puso. Isang luha ang kumawala mula sa kanyang mga mata, isang luha ng pagpapatawad. Pinatawad niya sina Adrian at Consuelo. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa lahat ng sakit na dinanas niya. At pinatawad niya ang mundo sa lahat ng kasinungalingan at pagdurusa. Tumayo si Sagrario. Ang kanyang mga balikat ay gumaan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Handa na siyang magsimula ng isang bagong buhay. Isang buhay na hindi na nakasentro sa paghihiganti, kundi sa pagmamahal at pagpapatawad. Sagrario, isang pamilyar na boses, ang biglang umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis, puno ng pagkabigla.
Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa likuran niya si Attorney Liza. Ngunit hindi lamang siya ang naroon. Sa tabi ni Liza ay isang lalaki na nakasuot ng simpleng puting t-shirt at shorts. Ang kanyang muka ay pamilyar, ngunit puno na ng pagbabago. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may isang kakaibang kinang ng pag-asa. Si Adrian. Adrian! Ang nauutal na wika ni Sagrario. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang dating asawa ay hindi na ang Adrian na puno ng kayabangan at galit. Ang lalaking nasa harap niya ay tila isang bagong tao. Isang taong dumanas ng matinding pagsubok at natuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Sagrario! Ang mahinang wika ni Adrian. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagsisisi. Pinatawad mo ba ako? Binigyan mo ba ako ng pangalawang pagkakataon? Ang mga mata ni Sagrario ay nanlaki. Ang lahat ng kanyang paghihiganti, ang lahat ng kanyang sakit ay biglang bumalik. Ngunit sa halip na galit, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng pag-unawa. Adrian, anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Sagrario. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Tinulungan ko siyang makabangon. Sagrario, ang wika ni Liza ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Dumanas siya ng matinding pagsubok, ngunit ngayon, nagsisimula na siyang magbago. Alam kong mahirap, ngunit lahat ng tao ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon. Tumingin si Sagrario kay Adrian. Ang dating halimaw ay ngayon ay isang taong puno ng pagsisisi. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Ngunit ang pagpapatuloy sa galit ay mas mahirap. Ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang kalangitan ay napuno ng milyon-milyong bituin. Ang bawat bituin ay tila isang paalala na sa gitna ng dilim, laging may liwanag. Adrian, ang wika ni Sagrario, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, para ito sa akin, para sa kapayapaan ng aking sarili. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay gumaan. Hindi ito ang pagtatapos na inakala niya, ngunit ito ang simula ng isang bagong buhay, isang buhay na puno ng pagmamahal, pagpapatawad, at tunay na kalayaan. Ang araw ay muling sumikat sa dalampasigan ng Batangas, nagbibigay ng liwanag at init sa bagong umaga. Sa maliit na beranda ng kanyang bahay nakaupo si Sagrario, hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng dagat, at ang bawat alon na humahalik sa buhangin ay tila isang bagong simula. Isang taon na ang lumipas mula nang huling makita ni Sagrario si Adrian sa dalampasigan. Ang pagpupulong na yon ay hindi nagtapos sa pagbabalikan, kundi sa isang tahimik na pag-unawa at pagtanggap. Pinili ni Sagrario ang kanyang kapayapaan at pinili ni Adrian ang kanyang pagbabago.